Ng mga mahal na araw, ang pinakadakila, pinakamakahulugan at pinakamakulay sa taon ng liturhiya at sa ating kulturang Pilipino. Sa mga araw na ito, sinasariwa natin ang pinakabuod ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Isa sa mga matatandang kaugalian natin sa panahong ito ay ang pagpuprosesyon. Ang prosesyon ay isang lumalakad na katekesis na ang pangunahing layon ay ituro sa mga mananampalataya ang mga pangyayari sa mga huling sandali sa buhay ng Panginoong Jesucristo, nang sa gayoy maantig ang ating puso na tumugon sa pagpapamalas ng dakilang pagmamahal na ito. Halina at ating muling tahakin ang landas na dinaanan ng Panginoong Jesucristo na naglakbay mula sa kabiguan tungo sa tagumpay, mula sa kamatayan tungo sa muling pagkabuhay. Apostol San Pedro. Sa 6 na yugto ng ating prosesyon ay nakatuon sa mga apostoles. Pinangunguluhan ang yugtong ito ng larawan ni San Pedro. Ang mangingisdang ito na ang orihinal na ngalay Simon ang naging unang papa ng simbahan. Matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit, nagtungo si San Pedro sa Roma para mangaral at doon siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagpapako ng patiwari. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Samahang San Pedro na kasamang iilaw sa imahen. Para kay Papa Francisco, sa obispo naming si Dennis, sa aming kura at mga katuwang na pari. Apostol San Pedro, ipanalangin mo sila. Apostol San Andres. Si San Andres ay panganay na kapatid ni San Pedro at tulad nito'y nagtatrabaho bilang mangingisda. Siya rin ang pinakaunang tinawag ni Jesus sa 12 upang sumunod sa kanya. Si San Andres ay nangaral sa silangan ng imperyo ng Roma at nagtayo ng simbahan sa Constantinopla. Nasa likuran ng imahen ang krus na hugis X kung saan itinali at namatay si San Andres. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Martiliano, kasamang iilaw ang bangkal SPPC. Para sa mga Kristiyano sa buong mundo, lalo sa mga lugar na may pagkakabaha-bahagi. Apostol San Andres, ipanalangin mo sila. Apostol Santiago el Mayor. Si Santiago ay anak ni Zebedeo at Maria Salome at kapatid ni Juan Evangelista. Ipinangangaral niya ang Ebanghelyo sa Espanya, kaya't kinilala siya ng mga Kastila bilang pambansang patron. Sa gisag ni Santiago ang kabibe na isinusuot ng sinumang bibisita sa kanyang libingan. Tangan din niya ang espada na ginamit ni Herodes Agripa upang pugutan siya ng ulo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Santiago Sales Jr. at ni Ginang Marilu Sanggalang Sales. Kasamang iilaw ang Gasa SPPC. Para sa mga naglalayag at mga nangingibang bayan,
sa mga OFW na malalayo sa kanilang mga pamilya. Apostol Santiago L. Mayor, Ipanalangin mo sila. Apostol San Felipe, Tubong Betsaida si San Felipe, tulad ni na San Pedro at San Andres. Si San Felipe ang nagsabi kay Jesus na hindi sapat ang kanilang dala para pakanin ang 5,000 kataong nakikinig sa pangangaral. Pinatay si San Felipe sa Turkiya sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang Alberto Legaspi. Kasamang ihilaw ang Columbian Squires. para sa mga magsasaka, mangingisda at lahat na nagpapagal para kami ay may makain. Apostol San Felipe, Ipanalangin mo sila. Apostol San Bartolome, Si San Bartolome ay matalik na kaibigan ni San Felipe. Matapos umakyat si Jesus sa langit, ay nangaral siya sa Armenia at Ethiopia. Pinatay siya ng mga dibinyagan sa pamamagitan ng pagtatalok sa kanyang balat habang siya'y buhay pa. Sagisag niya ang tabak na ginamit upang siya'y patayin. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya San Pedro at Benitez. Kasamang iilaw ang Zamora SPPC. para sa lahat ng mga magagawang sa mga industriya sa may kawayan. Apostol San Bartolome, Ipanalangin mo sila. Apostol San Mateo Evangelista. Si San Mateo ay maniningil ng buwis. Isa siya sa 4 na manunulat ng Ebanghelyo, kung kaya't sa gisag niya ay aklat at pluma. Sa kanyang gawing paanan ay nakatayo ang isang nilalang na may pakpak, simbolo na hango mula sa aklat ng Apokalipsis. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Armando Camania Jr. Kasamang iilaw ang Samahang Pro-Life. Para sa mga kawani ng gobyerno at lahat ng mga lingkod bayan. Apostol San Mateo Evangelista. Ipanalangin mo sila. Apostol Santo Tomas. Malugod po naming ipinakikilala ang una sa 3 bagong imahen ngayong taon, si Apostol Santo Tomas. Tinagurian si Santo Tomas na ang nag-aalinlangang Tomas dahil sa pagdadalawang isip tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Matapos umakyat si Jesus sa langit, nangaral si Santo Tomas sa India. Sagisag niya ang sibat na dahilan ng kanyang kamatayan. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng mga apo ng yumaong Valentina R. Gutierrez. Para sa lahat ng nananamlay at nagdududa sa kanilang pananampalataya. Apostol Santo Tomas. Ipanalangin mo sila.
Apostol Santiago el Menor, anak ni Alfeo. Malugod po namin ipinakikilala ang ikalawa sa tatlong bagong imahen ngayong taon, si Apostol Santiago el Menor. Ang bansag na El Menor ay nangangahulugang nakababata. Hindi ito tumutukoy sa edad ni Santiago, kundi sa pagkakasunod-sunod ng pagkakataon. Si Santiago ito ay mas naging alagad kaysa kay Santiago, anak ni Zebedeo. Si Santiago el Menor ang unang obispo ng Jerusalem. Pinatay siya ng mga Hudyo sa pamamagitan ng paghambalos sa kanya. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Santiago Sales Jr. at ang ginang Marilu Sanggalang Sales. Para sa lahat ng pinararatangan ng kasinungalingan at lahat ng gumagawa upang isiwalat ang katotohanan. Apostol Santiago el Menor, anak ni Alfeo. Ipanalangin mo sila. Apostol San Simon Makabayan. Ang bansag sa kanya na makabayan, Cananeo o Zelote, ay tumutukoy sa paglahok ni San Simon sa isang pangkat ng mga Hudyo na nagnanais mag-aklas laban sa Roma. Ayon sa tradisyon, siya ay kapatid ni San Judas Tadeo at Santiago el Menor at anak ni Santa Maria Jacobe. Nangaral siya sa Ehipto at sa Persya, kung saan siya pinaslang sa pamamagitan ng paglagari sa kanya. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Joshua Leyan at Angelita Talusi. Para sa lahat ng naiipit sa digmaan sa gitnang silangan. Apostol San Simon Makabayan. Ipanalangin mo sila. Apostol San Judas Tadeo. Si Tadeo ang pintakasi ng mga bigong layunin. Ang apoy sa kanyang ulunan ay sagisag ng Espiritu Santo na tinanggap niya sa araw ng Pentecostes. Sa dibdib naman niya nakalagay ang medalyon na may mukha ni Kristo. Alinsunod sa tradisyong pinagaling niya ang hari ng Edesa gamit ang larawang ito. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at ginang Daniel Saroca, Sr. Kasamang iilaw ang kofradya ng ina ng laging soksok sa klobo. Para sa lahat ng mga nawawala ng pag-asa, Apostol San Judas Tadeo. Ipanalangin mo sila. Pagbibinyag kay Jesus sa ilog ng Jordan. Ito ang bungad ng ikalawang yugto ng ating posisyon na nakatuon sa pagpublikong ministeryo ni Jesus. Si Jesus ay pumaroon sa ilog ng Jordan upang binyagan ang kanyang pinsan si San Juan Bautista. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng Christian Family Movement ng ating parokya, kasamang iilaw ang kanilang mga kasabi. Mahal na poong Jesucristo, itinataas po namin sa iyo ang mga bibinyagan at kukumpilan sa linggong ito at sa buong taong darating. Maging matatag nawa sila sa kanilang buhay, pananampalataya. Amen. Pagtukso kay Kristo. Pumaroon si Jesus sa ilang upang malingin ng 40 araw. Pinuntahan siya ni Satanas upang tuksohin at pangakuan ang yaman, kapangyarihan at mga masasamang pita na laman
na siya namang tinanggihan ni Jesus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Bergado, Alcala at Santa Cruz, kasamang iilaw ang Victory in Jesus Prayer Community. Mahal na poong Heso Kristo, isinasamo po namin sa iyo kaming lahat na humaharap sa tukso ng yaman, kapangyarihan at kahalayan. Maging sanggalang kanawa namin sa tuwing kami pinanghihinaan ng loob. Amen. Kasalan sa kanan. Sa kanan na itala ang unang himala ni Jesus. Sa kasalang dinaluhan niya at ang kanyang ina. Napagalamang wala ng alak na may dudulot sa mga panauhin. Matapos makiusap ng mahal na birhen kay Jesus, ginawa niyang masarap na alak ang mga tubig sa tapayan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni na Konsehal at Ginang Raul Atadero, kasamang iilaw ang mga kasapi ng apostolado ng panalangin. Mahal na poong Heso Kristo, basbasan mo po ang mga magpapakasal sa taong ito. Maging matibay nawa silang pundasyon ng bubunuin nilang pamilya at maipakilala ka nawa nila sa mga magiging anak nila. Amen. Jesus ang mga bata. Nang makita ng mga apostoles na may mga batang nagnanais makalapit kay Jesus, ay pinagbawalan nila sila. Ngunit sinaway sila ni Jesus na nagwika, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata." Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng Sophia School. Sasamang iilaw ang kanilang mga kawani at mag-aaral. Mahal na poong Heso Kristo, ingatan mo nawa lagi ang aming kabataan, lalo't higit ang mga mag-aaral. Bigyan mo po sila ng inspirasyon upang lumaking mabubuting kasapi ng simbahan, pamayanan at angkan. Amen. Pagsisisi ng babaeng makasalanan. Sa bahay ng isang pariseo ay may lumapit na babae kay Jesus. Lumuha siya sa kanyang banal at pinunasan ng mga paa ni Jesus ng kanyang buhok. Kinudya si Jesus ang pariseo sapagkat hinahayaan niyang hawakan siya ng babaeng makasalanan. Ngunit sinadusya ni Jesus na mga kasalanan ng babae ay pinatawad na. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Teofista Cortez Pacheco, kasamang iilaw ang Bangkal Extension SPPC. Mahal na poong Heso Kristo, ipinapanalangin po namin ang mga taong pinasok ang prostitusyon, ang mga inaabuso, mga nakikiapid o nasa anumang relasyong naglalapit sa kanila sa kasalanan. Akayin mo po sila sa pagbabalik loob sa iyo. Amen.
pagbagong anyo ni Jesus. Umakyat si Jesus sa bundok ng Tabor, kasama sina Pedro, Santiago at Juan. Dito'y nagbagong anyo si Jesus. Napakita siyang nababalot ng liwanag at nakatayo sa gitna ni Elias, isa sa mga propeta ng matandang tipan, at ni Moises na nagbigay sa mga Hudyo ng 10 utos. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang A.D. Acevedo, kasamang inilaw ang Bayugo SPPC. Mahal na poong Jesucristo, kapagan mo po sana ang mga taong nagumon sa droga, ang sangkot sa mga iligal na gawain, at mga nasa kulungan. Pagkalooban mo po sila ng pagkakataong makapagbagong buhay. Amen. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Si Jesus, na ipinanganak bilang Hudyo, ay nakikipag-usap ngayon at humihingi ng tubig sa isang babaeng mula sa mga lahing Samaritano, nakaalitan ng mga Hudyo. Sa Samaritanang ito ay pinakilala ni Jesus na mula sa kanya ay babalong ang tubig ng buhay at sino mang iinom nito ay hindi na muling mauuhaw pa. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya nila Ginoong Ronald Rafael Urrutia, kasama ng yumaong Roger Urrutia. Kasamang iilaw ang Legion of Mary. Mahal na poong Jesucristo, yakapin po ang mga single parents, ngayon din ang mga babaeng nagnanais na ipaglaglag ang kanilang mga dinadala. Pagkalooban mo po sila ng lakas na piliin ang tama. Amen. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Sa tagpong ito, nagsisimula ang ikatlong yugto ng prosesyon na nakatuon sa pasyon ng Panginoon. Pumasok si Jesus sa Jerusalem, nalula ng asno, para ipagdiwang ang pista ng Paskwa. Do'y sinalubong siya ng maraming mga tao, nilatagan nila siya ng mga balabal sa daan at winagaywayan ng mga palaspas. Ngayong taon ay ginugunita ang ika-30 anibersaryo ng pagkakagawa sa imaheng ito. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Boy Titong Ramos at Isabelita Ramos. Kasamang iilaw ang Samahang Santo Rosario. Mahal na poong Jesucristo, isinasamo po namin ang lahat ng mga dumaraan sa matitinding pagsubok sa kanilang buhay. Sa tulong mo ay malampasan nawa nila itong lahat, at sa huli maalala nawa nilang pasalamatan ng iyong paggabay. Amen. Huling hapunan.
Ito ang tagpo kung saan itinatag ni Jesus ang Eucharistia, ang banal na misa na rurok ng ating pagsamba. Sa pagsasalo-salo sa hapunang Pampaskwa, ipinahayag ni Jesus na ang kanyang katawan at dugo ang magiging bagong pagkain at inuming magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Belen Legaspi. Kasamang iilaw ang mga lay ministers ng ating parokya. Mahal na poong Jesucristo, maging marapat po sana kaming tanggapin sa banal na komunyon. Matutuhan sana namin na laging pahalagahan ang biyaya ng Eucharistia sa aming buhay. Amen. Pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Tumungo si Jesus sa hardin ng Getsemani para manalangin. Ang bersyon ng tagpong ito sa may kawayan ay lubhang matalinghaga. Ipinakikita si Jesus na nakahandusay habang inaalo ng anghel. Sa gisag ng marugdog na pakikipag-niig niya sa Ama sa panalangin. Ito ang isa sa mga antigong larawan ni Kristo ng may kawayan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Francisca Araniego at ng pamilya ni Ginang Choleng Carillo. Kasamang iilaw ang Adorasyon Nocturna Filipina. Mahal na poong Jesucristo, magkaroon po nawa ng mga tiyak na hakbang para mapangalagaan namin ang kalikasan, lalo na ang ilog ng may kawayan. Matandaan nawa namin, lagi nakasalanan din ang dumihan ang kalikasan, sapagkat ito'y nilikhari ng Diyos. Amen. Pagkakanulo ni Judas Iscariote. Matapos ang pananalangin ni Jesus, dumating ang pultong ng mga kawan ng mga Hudyo, kasama si Judas Iscariote na alagad ni Jesus. Nilapitan nito si Jesus, binati at hinagkan. Ang tagpo ay nasa pangalaga ni na Ginoong JR at Ginang Utsisia at ang pamilya Aquino. Kasamang iilaw ang Kalbaryo SPPC. Mahal na poong Jesucristo, itinataas po namin sa iyo ang aming mga kaaway, ang mga taong nagkakalat ng masasamang kwento tungkol sa amin at ginawan kami ng kasamaan. Bigyan mo sila ng pagkakataong aminin ang pagkakamali at bigyan mo naman din kami ng kahandaang patawarin sila. Amen. Pagdakip kay Jesus, Santong Gapos. Ito na ang pinipintuhong larawan ni Jesus sa lungsod ng may kawayan. Pintakasi ang Santong Gapos ng ating mga lupaing sakahan at bawat taon ay inililipat ang imahe sa isang baryo sa kabilang gawin ng tulay ng may kawayan. Ayon sa tradisyon, tanging sa mga mahal na araw lamang maaaring itawid ang Santong Gapos sa tulay ng bayan at kagyat na dapat ibalik sa kabilang ibayo matapos ang prosesyon ng Biyernes Santo.
Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Oliva Pedro Francia at ng Samahang Santong Gapos sa pangunguna ni Ginoong Renato Ocampo at pamilya. Kasamang iilaw mga mananampalataya ng Kalbaryo at mga taga-bukid ng May Kawayan. Mahal na Poong Hesukristo, itinataas namin sa iyo ang mga hikbi at hinagpis ng lungsod ng May Kawayan. Patnubayan mo kaming lahat, ipag-adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan at iligtas sa anumang sakuna. Amen. O mahal na Poong Jesus na nakagapos, Senyor ng May Kawayan, maawa po kayo sa amin. Pagtatatwa ni Simon Pedro. Matapos dakpi ng mga kawal si Jesus, sumunod si Pedro sa kanila hanggang sa bahay ng punong saserdote. Maraming nakakilala kay Pedro, kaya't makatlong ulit siyang tinanong kung siya ba ay alagad ni Jesus. Makatlong ulit din itong pinagsinungalingan ni Pedro, bagay na nahayag sa pagtilaok ng tandang. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Padre Romeo Sasi at ang pamilya ng yumaong Catalino Dazo. Mahal na Poong Hesukristo, pagkalooban mo po kami ng matatapat at maaasahang kaibigan na palagi ang handang umagapay sa oras na kami bagsak at wala ng ibang makapitan. Samahan nawa nila kami sa landas ng katwiran. Amen. Pagharap kay Herodes. Iba-ibang pangkat ang nagtutunggalian sa politika ng Judea. Nariyan ang mga saserdote Hudyo. Nariyan ang imperyo ng Roma na nakasasakop sa Jerusalem. Nariyan din ang maharlikang Hudyo na makikipagtulungan sa Roma para manatili sa kapangyarihan. Si Herodes na pinuno ng mga Hudyo at si Poncio Pilato na kinatawan ng imperyo ng Roma ay naging magkaibigan matapos ang tagpong ito. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Dr. Mario at Ginang Amanda Villacorta, kasamang iilaw ang mga kasapi ng Cursilio Movement. Mahal na Poong Hesukristo, idinadalangin namin ang aming mga kapulisan, mga sundalo at mga barangay tanod. Maging matuwid nawa sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Mabanag-aagan ka nawa nila sa mga mamamayang kanilang pinaglilingkuran. Amen. Paghampas sa haliging bato. Ang pangunahing imahen sa tapat ito ay ang isa sa mga pinakamagaganda at pinakamatatandang larawan ni Jesus sa buong Pilipinas. Kawangis ito na maraming mga imahen nililok sa Espanya noong ika-16 na siglo, kung saan ang haligi sa harapan ni Kristo ay gabaywang lamang ang taas. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Santos, Barazon at Limcuando, kasamang iilaw mga kasapi ng Basic Ecclesial Community o BEC.
Mahal na poong Hesukristo, itinataas namin ang lahat ng mga sinalanta ng mga lindol at pagbaha at ang mga biktima ng anumang kalamidad, karahasan at kriminalidad. Naway ikaw ang kanilang maging haliging sasandigan sa mga sandali ng panghihina. Amen. Pagpuputong ng koronang tinik. Matapos magupitin, si Jesus ay nilagyan ng mga sundalong Romano ng balabal na purpura. Inupo, binigyan ng setrong gawa sa tapo, at nilagyan ng koronang tinik sa ulo. Nilibak nila si Jesus habang sumisigaw na, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Musing Garcia at pinamamahalaan ng pamilya ni Ginoong Nelson at Ginang Candy Inobla, kasamang iilaw ang Kofradiya ng Birhen ng Lourdes. Mahal na poong Hesukristo, isinasama po namin ang mga taong may mga mental health crisis, ang mga dumadaan sa matinding pagkabalisa at pag-aalala. Samahan po ninyo sila sa kanilang pinagdaraanan at muling papanumbalikin sa kanila ang kapanatagan. Amen. Sa Pilipinas ang tagpong ito bilang Ecce Homo, hango sa katagang Latin na nangangahulugang narito ang tao. Kahalintulad sa nakagawian sa gitnang Espanya, sa Timog Espanya, higit na kilala ang imaheng ito bilang Senyor de la Paciencia, na nangangahulugang ang Panginoon ng pagtitimpid. Ang mga imahen ay mula pa noong taong 1872. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang Manny Gallego at ng pamilya Cordero, kasamang iilaw ang mga kasapi ng Ordo Franciscanus Secularis. Mahal na poong Hesukristo, ipinanalangin namin ang mga taong pinagtatawanan ng lipunan at ang mga nililibak dahil sa kanilang itsura, paniniwala o estado sa buhay. Tulungan mo silang huwag paghinaan ng loob. Amen. Pagpapatanaw kay Jesus sa bayan. Sa tagpong ito, iniharap ni Poncio Pilato si Jesus sa mga taong bayan. Ang mismong bayang nagbunyi kay Jesus noong ito'y pumasok sa Jerusalem, ay isa ring bayang ngayon humihinging ipako siya sa krus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Alex at Binibining Adela Apenya. Mahal na poong Hesukristo, ilayo mo kami sa pagwawalang bahala at pagbubulag-bulagan sa kawalan ng hustisya sa aming bayan at sa aming simbahan. Piliin nawa namin na pumanig sa tama anuman ang halaga nito at huwag tumulad sa mga taong mas ninais pang kumampi sa magnanakaw kaysa sa iyo. Amen.
Ang paghatol ni Poncio Pilato. Nagsisimula ngayon ang ika-4 na yugto ng posisyon na nakatuon sa daan ng krus. Ang tagpong ito ang pinakauna sa mga malalaking karo na ipinunda ni Dr. Mario Villacorta para sa may kawayan. Binubuo ito ng 7 imahen, si Jesus na nasa gawing harapan, si Poncio Pilato na nasa likuran, ang batang may hawak ng palangganang hinawa ng kamay, ang mga sundalong Romano at si Judas Iscariote. Ang tagpong ito ang unang estasyon sa daan ng krus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Dr. Mario at Ginang Amanda Villacorta, kasamang iilaw ang mga kasapi ng Knights of Columbus. Mahal na poong Jesucristo, isinasamo po namin ang aming mga lingkod bayan, magmula sa mayor hanggang sa mga kapitan at kagawad sa barangay. Limutin nawa nila ang kanilang sariling kapakanan at bagkus ay hanapin ang kapakanan ng mga mamamayan. Amen. Pagtanggap sa krus. Ito ang ikalawang estasyon sa daan ng krus. Kinuha ng mga kawal si Jesus at pinapasa ng krus patungo sa lugar na tinatawag na Golgota. Ang salin sa wikang Kastila ng salitang Golgota ay Kalbaryo. Kapwa sila nangangahulugang ang dako ng bungo. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Alex at Binibining Adela Apenya. Mahal na poong Jesucristo, iniluluhog po namin ang mga kasalukuyang nabibigatan sa kanilang mga suliranin sa buhay. Buong tapang ko nawa nilang tanggapin ang krus nila sa araw-araw sa pananalig na ikaw ang kasama nila sa pagpapasa nito. Amen. Pagkarapat. Ang debosyon sa Poong Nazareno ay isa sa pinakamalalim sa lipunang Pilipino. Ang antigong larawang ito ng Nazareno ay inilalabas lamang tuwing Semana Santa. Sumasagisag ito sa unang pagkarapa ni Jesus, ang ikatlong estasyon sa daan ng krus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Ramirez, Palaganas at Abad, kasamang iilaw ang Banga SBBC. Mahal na poong Jesucristo, itinataas namin ang mga nakikipagsapalaran para makahanap ng trabaho. May bigo man sila sa ibang pagkakataon, bigyan mo sila ng pag-asa na makakita ng marangal na hanapbuhay para sa kanila at sa kanilang pamilya. Amen. Pagkasalubong ni Jesus sa kanya nagdadalamhating ina. Ito ang ika-4 na estasyon sa daan ng krus. Inaalaala sa taong ito ang malungkot na pagkikita ng mag-inang Jesus at Maria sa landas ng Hapis patungo
Yumaong Maria Mystica. Kasamang inilaw ang mga kasapi ng Divine Mercy Apostolate. Mahal na poong Hesukristo, idinudulog namin ang mga kababaihan ng aming parokya, lalo't higit ang aming mga ina. Tulad ng iyong sariling ina, maging mga tunay na wasilang ilaw ng tahanan na handang tanglawan ang kanilang mga anak. Amen. Pagtulong ni Simon Sireneo sa pagpapasan ng krus. Ito ang ikalimang estasyon sa daan ng krus. Alam ng mga sundalo na nahihirapan si Jesus, kaya't puwersahan nilang kinuha ang lalaking nagngangalang Simon upang tumulong sa pagbubuhat. Si Simon ay dayo mula sa Cirene, isang lungsod sa hilaga ng Afrika. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumaong Benita Floro, kasamang inilaw ang Holy Name Society. Mahal na poong Hesukristo, itinataas namin ang mga kalalakihan ng aming parokya, lalo't higit ang mga ama. Tulad si Simon Sireneo, marindigan nawa sila sa paggawa ng tama, maging mga responsable tungo sa kanilang mga anak at mapagmahal sa kanilang asawa. Amen. Pagkalarawan ng mukha ni Jesus sa birang ni Veronica. Ito ang ika-6 na estasyon sa daan ng krus. Lumapit ang babaeng nagngangalang Veronica para pahirin ang dugo mula sa mukha ni Jesus. Matapos nito, nakita niyang nararawan sa birang ang mukha nito. Sa tradisyong Pilipino, 3 mukha ang naiwang nakatatak sa birang ni Veronica. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng mga anak ng Yumaong Dr. Domingo at Ginang Adela Villacorta. Kasamang iilaw ang mga kasapi ng Servants of the Lord Prayer Community. Mahal na poong Hesukristo, iadya mo kami sa lahat ng pagkukunwari, pagpapakitang tao at pagbabalat kayo. Maunawa-nawa namin lagi ang kahalagahan ng katotohanan para masawata ang maraming huwad na naglipa na ngayon sa mundo. Amen. Ikalawang pagkarapa. Ito ang ika-7 estasyon sa daan ng krus. Ang antigong imahe ng Nazarenong ito ay nagmula pa sa bahay ng pamilya Tordesillas sa probinsya ng Antique. Kapag hindi inilalabas sa prosesyon, maaaring mabisita ang imahe sa kapilya ng Nazarenus Hospital. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumaong Juan Tordesillas. Kasamang iilaw sa imahin ang mga kawani ng Nazarenus College Foundation and Hospital. Mahal na poong Hesukristo, idinadalangin po namin ang mga doktor, nurses, caregivers, physical therapists, pharmacists, at lahat ng mga nagtatrabaho sa larangan ng kalusugan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng talino at pagmamalasakit para kami ay alagaan. Amen.
Ikatlong pagkarapa. Ito ang ikasyam na estasyon sa Daan ng Cruz. Ang tagpong ito ang huli sa tatlong malalaking karo na ibinunda ni Dr. Mario Villacorta para sa may kawayan. Tuwing Huwebes Santo, iniuuwi nila Ginoong Marjon Villacorta sa may kawayan mula sa Makati ang tatlong karong ito kasama ang halos 20 naglalakihang imahen at humigit kumulang 100 tauhan. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng mga yumaong Dr. Mario at Ginang Amanda Villacorta. Kasamang iilaw ang Northville SPPC. Mahal na poong Hesukristo, pahintulutan mo kami na makamit ang iyong pagpapatawad sa sakramento ng kumpisal. Paulit-ulit man kaming madapa sa buhay, ipaalala mo sa amin na walang hanggan ang iyong awa na ipinagkakaloob sa sino mang handang magbagong buhay. Amen. nagdudulot kay Jesus ng alak na may apo. Sa likod naman ay makikita ang Pariseo na kumukutya kay Jesus. Ito ang ikasampung estasyon sa Daan ng Cruz. Tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya nila Dr. Gerald Belsa at ang yumaong may bahay nito na si Clarissa Belsa. Kasamang iilaw ang Salisoy SPPC. Mahal na po ang Jesucristo, ipinamamanhik namin ang kapakanan ng mga mahihirap, ng mga walang saplot, mga walang makain at mga walang matirahan. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pagpapala para sa kanila. Amen. Pagbabangon sa banal na krus. Ang krus na ginamit ng mga Romano bilang kasangkapan ng pagpapahirap, kahihiyan at kamatayan ay nagkaroon ng bagong kahulugan nang si Jesucristo ay mabayubay rito. Ito ay naging tanda ng ating kaligtasan. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Pedro Rubio at Ginang Armilia Rubio. Mahal na po ang Jesucristo, idinadalangin namin ang mga patuloy na naaapektuhan ng pandemya. Huwag nawa nilang bitawan ang pag-asa na makababangon pa
pa rin sila sa hinaharap. Amen. Paghahabili ni Jesus sa kanyang ina. Ang tagpo ay naglalarawan sa ikatlo sa 7 huling wika ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, sinabi niya rito, "Narito ang iyong anak." At sa minamahal na alagad na si San Juan na nakaagapay sa Birhen ay sinabi niya, "Narito ang iyong ina." Ang tagpo ay nasa pangalaga nina Alex Adela Apenya at Nieves Tacubin. Mahal na poong Jesucristo, idinadalangin namin ang mga malapit ng pumanaw. Pakatapangin mo sila sa huling yugto ito ng kanilang buhay at bigyan mo sila ng biyayang maisaayos ang lahat ng kanilang mga alalahanin at sa gayoy mapayapa sila sa kanilang pagyaon. Amen. Ako'y nauuhaw. Inilararawan ng tagpong ito ang panlima sa 7 huling wika ni Jesus habang nakabayubay siya sa krus. Winika ni Jesus, "Ako'y nauuhaw." Narinig ito ng isang sundalo na kumuha ng esponga, inilublob sa maasim na alak at idinaiti sa bibig ni Jesus. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Ireneo Guardiano sa pangasiwa ni Raquel Guardiano Miguel, kasamang iilaw ang El Shaddai Prayer Community. Mahal na poong Jesucristo, idinadalangin namin ang lahat ng mga taong nauuhaw sa katarungan, sa mabuting pamamahala, sa angkop na pagtugon mula sa mga otoridad, sa simbahan at bayan. Tighawin mo, O Panginoon, ang kanilang uhaw. Amen. Pagkamatay ni Jesus sa krus. Ito ay 12 estasyon sa daan ng krus. Si Jesus na nalagutan ng hininga ay makikitang nakabayubay sa krus. Nakatingala sa kanya ang Birhen at si San Juan, ang minamahal na alagad na pinaghabilinan ni Jesus sa kanyang ina, habang si Maria Magdalena ay nakaluhod sa paanan ng krus. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng mga yumaong Celestina at Narcisa Casahe o Celestino at Narcisa Casahe, kasamang iilaw ang Advocate Prayer Community. Mahal na poong Jesucristo, kupkupin mo nawa lahat ng mga taong sumakabilang buhay na ang mga dati-dati nakakasama namin sa prosesyong ito na ngayon iisa na ang aming mga piling. Pahintulutan mo silang mapagmasdan ang liwanag ng iyong mukha at makapanahan sa piling mo kailanman. Amen.
tagpo ang isa sa mga pinaka-immortal na paglalarawan sa pasyon at kamatayan ni Jesus, kung saan ang kanyang walang buhay na katawan ay mapahilig sa kandungan na nagdadalamhating birhen. Kilala sa may kawayan ng tagpong ito bilang Pieta, hango sa salitang Italyano na ang ibig sabihin ay awa. Ginugunita ngayon taon ang ika-50 anibersaryo ng tagpong ito. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Pedro Rubio at ni Ginang Armila Rubio. Kasamang iilaw ang pamparokyang sentro ng katekesis o Paska. Mahal na Poong Hesukristo, idinadalangin po namin ang lahat ng mga namatayan, ang mga anak na naulila sa magulang, ang mga magulang na naglibing ng kanilang anak, ang mga asawang iniwanan ng kanilang katuwang sa buhay, ang mga kaibigang nalagasan na ng kanilang hanay. Yakapin mo po sila sa kanilang pagdadalamhati. Amen. Paglilibing kay Jesus. Nasa harap ng tagpo ang larawan ng walang buhay na si Jesus. Nasa likuran ng birhen nagdadalamhati. Si San Juan ay nasa kanyang tabi at si Maria Magdalena ay nakaluhod sa harapan. Binubuhat ang bangkay ni Jesus ni Nicodemo sa bandang harap at ni Jose na taga Arimatea sa likuran. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Pedro Rubio at ni Ginang Armila Rubio. Kasamang iilaw ang St. Francis of Assisi Covenant Community. Mahal na Poong Hesukristo, kaawaan mo ang mga pumanaw na nasa purgatorio, lalo na ang mga walang nakakaalala. Ampunin mo sila sa iyong habag at pahintulutang makapasok sa kaligayahan ng langit. Amen. Entierro. Ang imahe ng Santo Entierro ay inihandog sa ating parokya ng pamilya ng yumaong Willie Samaniego at ng kapatid nitong si Ginoong June Samaniego. Kasamang iilaw ang mga apostoles at mga honor guards ng Knights of Columbus sa saliw ng mga awitin ng unang pangkat ng Foro San Francisco at ng St. Francis String Ensemble.
Nicodemo ay pariseo at pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem at kagawa din ng Sanhedrin. Isa rin siyang lihim na alagad ni Jesus. Noong mamatay si Kristo sa krus, sumama siya kay Jose ng Arimatea, dala ang pabango upang kunin ang bangkay ni Jesus. Bago ilibing, pinahira nila ito ng pabango. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Dator at Ochoa. Para sa lahat na naghahangad na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. San Nicodemo, Ipanalangin mo sila. San Jose ng Arimatea, Si Jose na taga-Arimatea ay kasapi ng Sanhedrin na naghihintay sa paghahari ng Diyos. Sagisag niya ang kalatas ng pahintulot mula kay Pilato na kunin ang walang buhay na katawan ni Jesus. Ayon sa tradisyon, si Jose ng Arimatea rin ang nag-ingat sa kalis na ginamit ni Jesus sa huling hapunan. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Pama at Lombo. Kasamang iilaw ang Lumos SPPC. para sa lahat ng mga umaagapay sa mga malapit ng sumakabilang buhay. San Jose ng Arimatea, Ipanalangin mo sila. San Lazaro, Malugod po namin ipinakikilala ang huli sa tatlong bagong imahen sa taong ito. Si San Lazaro ng Betania. Si Lazaro ang matalik na kaibigan ni Jesus. Nang siya ay mamatay, umaroon si Jesus sa kanyang libingan at muli siyang binuhay. Nang makaakyat na si Jesus sa langit, napadpad si Lazaro kasama ng mga kapatid na sina Marta at Maria sa katimugan ng Pransya kung saan siya naging obispo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya nila Ginang, Ginoong Gualberto at Ginang Elvira Gallego. para sa lahat ng mga may malubhang karamdaman at mga may taning na buhay. San Lazaro, Ipanalangin mo sila. Santa Marta, Kapatid ni na San Lazaro at Santa Maria ng Betania. Si Santa Marta ay bahagi ng pamilyang itinuturing ni Jesus na kanyang matatalik na kaibigan. Lagi siyang ipinapakikitang abala sa kanyang mga gawaing bahay. Dahil dito, inilalarawan siyang may hawak na sisidlan ng mga pagkain at mga banga ng tubig. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Willie Samaniego at pinangangasiwaan ng kanyang kapatid na si Ginoong June Samaniego. Kasamang iilaw ang mga kasapi ng Catholic Women's League. para sa lahat ng aming mga kasambahay at mga taong umaalalay sa amin sa araw-araw. Santa Marta, Ipanalangin mo sila.
Kasamang iilaw ang Tanglaw Christian Life Prayer Community. Para sa lahat ng mga guro at kawani sa paaralan, Santa Maria ng Betania, Ipanalangin mo sila. Si Santa Juana ay isa sa mga babaeng tagapagtaguyod ni Jesus. Asawa siya ni Cuza na katiwala ni Herodes. Siya ay ilalarawang may hawak na lalagyan ng salapi. Ang imahen ay nasa pangalaga ng pamilya Dionisio. Kasamang iilaw ang Bible Apostolate. Para sa lahat ng aming mga tagatangkiling, Santa Juana de Cuza, Ipanalangin mo sila. Santa Veronica. Ang ngalang Veronica ay hango sa mga salitang Latin na vera at ikon, na ang ibig sabihin ay tunay na larawan. Tumutukoy ito sa mukha ni Jesus na naiwang nakabakat sa birang ng babaeng nagpuna sa kanya habang pasan-pasan ang krus patungong Kalbaryo. Ang imahen ay nasa pangalaga ng pamilya ni Marvin Dalag at ang yumaong Danitan. Kasamang iilaw ang Christian Life Community. Para sa lahat ng mga taong nagiging sanhi ng alitan dahil sa pagbabalat kayo at pagkukunwari, Santa Veronica, Ipanalangin mo sila. Santa Maria Salome. Ang una sa tatlong Maria ay si Santa Maria Salome, ina ng mga apostol na Santiago at San Juan. Hinihiling niya kay Jesus na paupuin ang kanyang mga anak sa tabi nito kapag naghahari na siya. Ang sagisan niya ay ang insensaryo na isinuog niya sa libing ni Jesus. Imahen ay nasa pangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang Dante Palomares. Kasamang iilaw ang Hulo SPPC. Para sa lahat ng mga nagtitinda, mga factory workers at mga maliliit at mga may maliliit na kabuhayan, Santa Maria Salome, Ipanalangin mo sila. Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe, ang ina ng mga apostol na sina Santiago el Menor, San Judas Tadeo, at San Simon Makabayan. Kay Santiago niya nakuha ang taguring Jacobe, buhat sa katagang Latin na Jacobe, na ang ibig sabihin ay ang kay Santiago. Sagisag niya ang walis na ginamit upang linisin ang paglilibingan ni Jesus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Francia, Reyes at Gonzales. Kasamang iilaw ang Eufra. Para sa kapakanan ng lahat ng mga senior citizens, Santa Maria Jacobe, Ipanalangin mo sila.
una na may tanga na pabango ay inilalabas kapag Miyerkules Santo at Linggo ng Pagkabuhay. Ang ikalawa ay tuwing Biyernes Santo lamang nakikita. Saksi si Maria Magdalena sa maraming mahalagang bahagi ng buhay ni Jesus. Saksi siya sa kanyang pangangaral at pagpapagaling. Saksi siya sa kanyang kamatayan sa krus. At higit sa lahat, saksi siya sa kanyang muling pagkabuhay. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Pablo Dazo at ng pamilya ng yumaong Dolores Robles. Kasamang iilaw ang mga lectors at commentators ng parokya. Para sa katapatan at responsibilidad ng mga mamamahayag at mga gumagamit ng social media, Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo sila. Apostol San Juan Evangelista, pinakabata sa 12 apostoles at ang pinakamamahal na lagay. Si San Juan ay kapatid ni Santiago el Mayor at anak ni Maria Salome. Tinatawag siyang ebanghelista dahil sa pagsulat niya sa isa sa mga ebanghelyo. Sa kanyang inihabili ni Jesus ang kanyang ina bago ito namatay. Ang imahe ni San Juan Evangelista ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Nieves Catiter Adina, Luz Adina Trinidad at Godofredo Adina Trinidad. Kasamang iilaw ang mga kasapi ng Parish Commission on Youth o PCY. para sa kapakanan ng lahat ng mga kabataan, Apostol San Juan Evangelista, Ipanalangin mo sila. Mater Dolorosa, Ang imahe na naahapis ng ina ni Cristo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Benigno at Marciana Abad. Kasamang iilaw ang Angels of the Altar, ang ikalawang pangkat ng Coro San Francisco at ang pamunuan ng sangguniang pastoral ng parokya. Sa pagtatapos natin sa gabing ito, halina't samahan natin ang imahe ng mahal na ina sa paghahatid sa kanyang anak sa libingan at sama-sama nating sambitin. ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ganito natin tinatapos ang pagpapakilala sa prosesyon ng paglilibing. Muli po ninyo kaming samahan mamaya sa rito ng paglilibing sa loob ng simbahan na magsisimula sa pagdapit ng larawan ng Santo Entierro. Maraming salamat po at magandang gabi sa lahat.